Mapalad ang humabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 26. At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Ipinahihintulot sa iyong magsaysay ka sa ganang iyon." Nang magkagayoy, iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagsasanggalang. "Ikinaliligaya kong lubha, Haring Agripa, na sa harapan mo igawin ko ang aking pagsasanggalang sa araw na ito tungkol sa lahat ng mga bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin. Lalong-lalo na sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga suliranin na mayroon ng mga Hudyo. Kaya nga ipinamamanhik ko sa iyo na pagdalitaan mong dinggin ako. Ang aking ngang pamumuhay mula sa aking pagkabata na nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo na napagtatalastas nila mula pa ng una kung ibig nilang magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming relihiyon ay nabuhay akong isang Pariseo. At ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito'y ang aming 12 angkan ay buong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos gabing araw na inaasahang kakampi. At tungkol sa pag-asang ito, ako'y sinasakdal ng mga Hudyo. O Hari, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapaniniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ng marami sa mga banal pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote. At nang sila'y ipinapapatay, ay ibinigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. At madalas na pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipabusong. At sa totoong pagkagalit ko sa kanila, ay sila'y pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Hinggil dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco, na taglay ang kapamahalaan at bilin ng mga pangulong saserdote. Nang katanghalian, o Hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa araw, at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko. At nang mga pasubasok sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga matulis." At sinabi ko, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tatapwat magbangon ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo, na ililigtas kita sa bayan at sa mga Hentil na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa panitain ng kalangitan, kundi nangaral akong una-una sa mga taga-Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hentil, na sila'y mangagsisi
at mga balik loob sa Diyos na mga sigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsisikapang ako'y patayin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos, ay nananatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinasabing anuman kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay ay magtatanyag ng ilaw sa bayan at gayon din sa mga hintil. At nang magawa niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dulong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol." Tatapwat, sinabi ni Pablo, "Hindi ako ulol, kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka." At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa kakaunting paghikayat, ay ibig mo akong maging Kristiyano?" At sinabi ni Pablo, "Loobin nawa ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man, ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman, tangi lamang sa mga talikalang ito." At nagtindig ang hari, at ang gobernador, at si Bernice, at ang mga nagsiupong kasama nila. At nang sila'y makahiwalay, ay nagsalitaan sila sa isa't isa na nagsisipagsabi, "Ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala." At sinabi ni Agripa kay Festo, "Mapalalaya sana ang taong ito kung hindi naghabol kay Cesar."